life, mga kapatid. Napakaganda, diba? Ang pagmamahal ng Panginoon, hallelujah, ay nagpakabuti sa ating buhay, mga kapatid, hallelujah. Kasi bakit kaya, mga kapatid, na yung ang pagmamahal ng Panginoon is tunay na mabuti sa ating buhay, mga kapatid? Kasi siya yung unang nagmahal sa atin, mga kapatid, hallelujah. He gives His own life, mga kapatid, hallelujah, para sa atin, mga kapatid. Dito, mga kapatid, hallelujah, thy loving kindness is better than life, mga kapatid. Bakit daw, mga kapatid? Because of the influences or yung binigay ng Panginoon na grace and favor sa bawat tao, mga kapatid, hallelujah. Nagkaroon tayo ng mga kapatid? Durable life, comfortable, satisfactory, mga kapatid, na tinatamasa natin sa ating pamumuhay ngayon, mga kapatid. Imagine, mga kapatid, without the God's loving kindness, mga kapatid, na kanyang ibinigay sa buhay ng bawat isa sa atin, are we going to have a comfort life na tinatamasa natin, mga kapatid? Hallelujah! Magkakaroon ba tayo ng buhay na walang hanggan without Him, mga kapatid? Alam natin, mga kapatid, hallelujah, our spiritual and eternal life is better than our natural and temporal life na nandito sa lupa, mga kapatid, hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, this is sa King David, mga kapatid, it is better, mga kapatid, hallelujah, it is better na mamamatay siya, pero kasama ang Panginoon, hallelujah, na naglilingkod siya, mga kapatid. Di ba sabi, it's better, mga kapatid, na yung mga natatamasa niya, mga kapatid, magkakaroon siya ng mga despite of mga persecution, but his lips will always give praise to God, mga kapatid. Ganun yung ginagawa ni David, mga kapatid, hallelujah. Eto, mga kapatid, eto yung reason, mga kapatid, na kung bakit na ang bawat isa sa atin ay binibless ni Lord, mga kapatid, hallelujah. Bless tayo, mga kapatid, sa pagbubuwis ng buhay ng ating Panginoon. Doon pa lang, mga kapatid, we are not worthy, mga kapatid, hallelujah. Kaya ang sabi dito, mga kapatid, that we must praise with God with joyful lips, mga kapatid, hallelujah. We must address ourselves to duties, mga kapatid, with cheerfulness and speak the praises, mga kapatid, from the principle of holy God, holy joy, mga kapatid. Hallelujah. Praising lips must be joyful, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, nire-remind din dito ni David na yung danger, mga kapatid, na ginagawa ng ating labi, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, kung iisipin natin na how, mga kapatid, kung ano yung kabutihan ng Panginoon, na despite of darkness, that we will be having a cheerful and a praising lips, especially when we wake up in the morning, mga kapatid. Kasi bakit, mga kapatid? Thy favor, thy mercy, mga kapatid, na we will value more than to desire to have a better life. Diba, mga kapatid? Praise to God, mga kapatid. Kaya ang dapat nating gawin, mga kapatid, life was not desirable to furnish comforts, joys, without the mga kapatid? Without the divine favor of our Lord. Yan ang lagi natin kakandaan, mga kapatid. Experiencing mga tinatamasa natin, mga kapatid, we must open our lips for praise, mga kapatid, for giving thanks, mga kapatid. The loving kindness is better than life. Alam na natin yan, mga kapatid, how good is God. For life without the love of God is nothing else than death. Hallelujah. Diba, mga kapatid? Truly, mga kapatid, without the love of God, we are patay, mga kapatid. Because of God's love, mga kapatid, kung bakit nagkakaroon tayo ng pag-asa, ng kalakasan, kalusugan, mga kapatid, because of the grace and mercy of our loving kindness of our Lord Jesus, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, sa conclusion ko, mga kapatid,
For better is the kindness which thou wilt do for the righteousness in this world to come, than the life which thou givest the wicked in this world. Ano daw mga kapatid? Hallelujah. It's better mga kapatid na yung mga righteousness na ginagawa ni Lord, mga kapatid, hallelujah, ang lagi natin sasambatin, mga kapatid, rather than yung ibinibigay ng mundo na mga mga kapatid, wicked ways, mga kapatid, our lips, mga kapatid, will always utter the loving kindness, mga kapatid, hallelujah, of our Lord Jesus, mga kapatid, hallelujah, because it's better than life and enjoyment, mga kapatid, hallelujah, sa piling niya, mga kapatid, hallelujah, alam naman natin that all this in this world will be a temporary, mga kapatid, hallelujah. Sa pagsimpleng pagtaas mo ng kamay, mga kapatid, it is an act of worship, mga kapatid. It is a simple prayer, mga kapatid. Hallelujah. Kasi kailangan when we utter the prayer, our praise, mga kapatid, kailangan may action siya, mga kapatid. We will not only stagnant or nakatayo lang tayo, mga kapatid. While we are praising God, kailangan yung katawan din natin is nagpipraise siya, kapatid. Both singing and physical action can only symbolize prayer and highest praises that we can give to our Lord Jesus, kapatid. Hallelujah. Yeah, mga kapatid, hallelujah. To remain our spiritual flesh, mga kapatid, we must delight in God, mga kapatid. Kaya maging fresh yung ating spiritual, kapatid, hallelujah. We always think of the goodness of God, kapatid, hallelujah. Kasi kapag hindi natin iniisip yung daming kindness niya, parang dry tayo, kapatid, di ba? Kaya parang ma-refresh tayo lagi, kapatid. The loving kindness of God is better than life, mga kapatid. To God be all the glory. Napakaganda ng ating team at exhortation ng Mr. Claire, mga kapatid, praise God. So, ang madadagdag ko lang dito, mga kapatid, amen, is sabi nga, God's love is better than life, mga kapatid. Bakit? Doon sa Acts 17:28, sabi niya, mga kapatid, in Him we live, in Him we move, and have our being, mga kapatid. Tunay nga na ang galaw na ng buhay natin is nasa Panginoon, mga kapatid. And because of this love, mga kapatid, na inibig niya tayo, mga kapatid, praise God. At sabi nga, mga kapatid, praise God, na sa ang pinakadako, mga kapatid, pinakita ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, sa kanyang salita, mga kapatid, amen. So, I would like na ma-retain sa puso natin na forget not God's love letter every day. Diba? May love letter niya, mga kapatid, praise God, ay hindi natin kakalimutan. Sapagkat sa salita niya, mararamdaman mo yung pag-ibig ng Panginoon. Bakit? Kaya nga sabi ni David, mga kapatid, praise God, umaga pa lang ay hahanapin na niya ang Panginoon. To seek the Lord, mga kapatid, and long for the Lord. Talagang wala nang iba pang hinahangad niyang laging kasama ay ang Panginoon, mga kapatid. Tapos, mga kapatid, praise God, hanapin lagi natin yung kapangyarihan niya, mga kapatid. Amen. Kasi Diyos lamang talaga, mga kapatid, praise God, ang makakagawa ng lahat. Wala nang iba pa, mga kapatid. Amen. At patuloy na yung dahilan, the ultimate reason, mga kapatid, why, mga kapatid, praise God, nagagawa mo ang para sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya. Lagi natin wag walain sa puso't isipan natin yung pag-ibig ng Panginoon. Huwag tayong tumingin sa tao, kasi pag tumingin ka sa tao ay hindi mo na magagawa yung dapat mong gawin sa Panginoon. Yung pagtaas ng kamay na kahit na hindi nasabihin ng MC or anyone, mga kapatid, praise God, talagang pag nagpuri ka, taas na kamay, mga kapatid, because it's a surrendered, mga kapatid, praise God, life to us na ikaw lamang, Panginoon, inibig mo ako, wala nang iba, diba, mga kapatid? Kaya nga sabi ni yun si asawa ni Elkanah, diba, mga kapatid, na kahit nagmamakaawa na si Elkanah na kulang pa ba ako sa iyo, diba, mga kapatid, praise God, pero talagang he is desperate na Panginoon lang ang hanapin niya, mga kapatid, praise God, sapagkat ang Panginoon ang makakasagot ng kanyang prayer, mga kapatid. So, the same with us, mga kapatid, na
lagi nating paghariin yung agony, mga kapatid, praise God, na agony in loving the Lord, na i-embrace mo siya, mga kapatid, dahil sa ang pagmamahal ng Panginoon is more than of a life, mga kapatid. Amen. Kasi nga, itinaya niya na nga ang buhay na niya sa atin, mga kapatid, praise God, na para i-redeem tayo. Kaya nga yung huwag nating kakalimutan yung tatlong bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Una, He created us. Pangalawa, He redeemed us. And pangatlo, mga kapatid, He is the Holy Spirit to align us into righteousness, holiness, mga kapatid, and makamtan mo yung peace that passes all understanding. Kasi wala nang iba pang peace kundi ang Panginoon, mga kapatid. Kahit na ang kapaligiran mo is magulo yung mo, mga kapatid, minsan na encounter tayo na pamilya, lahat ng mga kapatid, praise God, is parang magulo, mga kapatid, praise God, pero kanlungan lagi natin ang Panginoon. Kasi laging sinasabi niya, mga kapatid, anak, mahal na mahal kita. Kaya hindi ko makakalimutan lagi, mga kapatid, praise God, yung sa Jeremiah 31:3 na His love is everlasting, mga kapatid. Kaya sa atin, mga kapatid, bilang worshipers, mga kapatid, bilang in the music department, mga kapatid, praise God, laging maghari, mga kapatid, ang pag-ibig ng Panginoon na nasa atin. Yung inibig ka ng Panginoon para ang worship natin is revival lagi, mga kapatid. Kasi kung wala yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, mga kapatid, dull moment ka, pag tayo mo pa lang parang ayaw mo nang magsalita, maghahari pa yung nahihiya ako. Parang nahihiya ako, hindi ako makagalaw kasi maraming mahiyain, di ba? Hindi makatayo. Diba? Minsan sabi, utal-utal ako sa harapan. Pero once na ang isang tao, mga kapatid, is saturated with God's love, wala nang, sabi nga, wala ka nang hiya. Wala nang hiya, diba? O, talagang kahit saan ka, mga kapatid, praise God, minsan nga, I praise the Lord. Kahit marami ng tao, mga kapatid, praise God, wala kang pakialam kasi naramdaman mo yung tumagos sa puso natin yung pag-ibig ng Panginoon. Tumagos sa kaluluwa natin yung pag-ibig ng Panginoon, yung ginawa niya para sa atin. Which is, let us consider na it's better than life. Kaya, kung sinabi natin it's better than life, ibig sabihin, may sacrifice na mga kapatid, di mo naintindi, puyat ka, pagod ka, di mo naintindihin. Kasi it's better than life Hindi, sabi mo, puyat ako, mga kapatid, hindi. Talagang Panginoon pa rin, mga kapatid. Yun, makikita natin yung mga ibang gawain. Mga kapatid, 2:00 na ng madaling araw, di ba? Hanggang mag-start sila ng gawain, 12 o'clock to 3 o'clock. May mga pasok pa yun, pero nandoon kasi in love tayo. Ganon din sa physical. Pag in love ka, walang pagod-pagod, walang puyat-puyat. Pag sinabi ng jowa mo is, date tayo. Kaya date tayo, mga kapatid, praise God, excited. Hindi na natulog. No, hindi na natulog, di ba? Hindi na makatulog. So, ganun din na higit lagi ang Panginoon, mga kapatid. Kasi His love is everlasting. Wala nang ibang nagmahal sa atin ng higit-higit ang Panginoon lang. Kaya let our lips, the fruits of our lips is to put in praises, mga kapatid. Above all, mga kapatid, makilala natin yung pangalan niya talaga, mga kapatid. Amen. Na there is name of the Lord, mga kapatid. Amen. Na kung saan, mga kapatid, praise God, when you raise up your voices in the name of the Lord, mga kapatid, amen, everything covered. Kahit nabigat tayo, kahit na mga kapatid, praise God, we can still praise the Lord, mga kapatid. We can still jump, we can still encourage everyone dahil naramdaman mo talaga yung pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid. So, kaya napakaganda nito, mga kapatid, na God's love is better than life, mga kapatid. Amen? So, forget not love letter of the Lord every day, mga kapatid. Na I love you, anak, I love you. Diba, mga kapatid? Amen? Love Jesus, mga kapatid. Amen? Dahil nagsasabi, mga kapatid. Praise God, so to God be glory. Amen. Praise the Lord.
Actually, yung Psalm 63 mga kapatid was written by David mga kapatid. Ito yung panahon mga kapatid na pumunta siya sa wilderness. Kasi umiiwas siya kay Absalom. Kasi si Absalom, di ba, nag-rebellion, nakuha niya nga yung kingship sa tatay niya. Diba? So, pinili ni David na magtago. Okay? Doon sa pagtatago niya mga kapatid, sa wilderness mga kapatid, nananalangin siya sa Panginoon. Kasi, ang setting na to mga kapatid, after he committed a sin, nagkasala siya, di ba, kay Bathsheba. So ito yung panahon mga kapatid na talagang parang kinakarma siya mga kapatid. So maraming nangyayari mga kapatid sa nangayang pag-rebel din ni Absalom mga kapatid. So sa panahon mga kapatid na problemado siya mga kapatid, hindi niya maramdaman yung presensya ng Panginoon. Kaya nga nasabi niya, your love is better than life mga kapatid. So dahil wala yung presensya ng Panginoon mga kapatid, feeling niya mga kapatid, parang wala nang sa yung buhay niya mga kapatid. He is a king. He is a powerful king mga kapatid. Pero yung panahon mga kapatid na problema siya mga kapatid, parang gusto niya nang sumuko mga kapatid. So ang ginawa niya mga kapatid, he went to the wilderness mga kapatid para mapag-isa at manalangin mga kapatid. So sa panahon na yun mga kapatid, namimiss niya yung presensya ng Panginoon. Hindi mo alam natin laging nasa kanyang Panginoon mga kapatid. Kaya nanalangin siya sa Panginoon, nagsusumamo siya sa Panginoon mga kapatid, at naalala niya yung kabutihan ng Panginoon mga kapatid. Tapos sa pananalangin niya mga kapatid, gusto niya makaramdam ng maibsan ba yung kabigatan niya, yung lasang problema niya mga kapatid. So ang ginawa niya mga kapatid is, he just prayed, nakipag-usap siya sa Panginoon mga kapatid. At alam naman natin mga kapatid, ang Panginoon ay magangang loob kay David mga kapatid, di ba? Sabi nga, he is after God's own heart mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, nung nasa wilderness siya mga kapatid, and after that mga kapatid, parang nahimas-masan siya mga kapatid, parang bumalik yung guidance ng Panginoon sa kanya mga kapatid. So, after all the prayers, yung retreat niya, mga ganun mga kapatid, na-regain niya yung strength. Although hindi pa masyado build yung strength niya kasi ang kalaban niya, anak niya eh. Actually, ayaw niyang saktan yung anak niya mga kapatid. But he has to do something mga kapatid. So after that mga kapatid, nung maka-recover na siya and everything mga kapatid, inatasan niya yung kanyang tatlong general mga kapatid na harapin na si Absalom mga kapatid. Na alam natin mga kapatid sa istorya mga kapatid, as namatay si Absalom mga kapatid. Napatay, at saka libo-libong Israelites ang namatay mga kapatid. Kasi parang ano yun eh, ang tawag doon sa war na yun, yung war sa ano, parang civil war. Nagkaroon ng civil war sa kanila mga kapatid. So, makikita natin dito mga kapatid na may panahon kasi may lakas tayo sa Panginoon. Pero along the way mga kapatid, minsan mararamdaman natin yung kabigatan, yung parang bang, nasan ba ang Panginoon? Diba? Hinahanap natin siya mga kapatid. So, actually hindi siya umaalis. Nandiyan pa siya palagi mga kapatid. It's up to us how we will approach Him. Paano natin siya tatawagin? Paano natin siya tawag dito, kukunin yung kanyang attention mga kapatid. Hindi sa lahat ng panahon mga kapatid, maaluan tayo. Hindi sa lahat ng panahon, maayos tayo mga kapatid. Darating yung oras ng kabigatan mga kapatid. Sabihin mo pang pastor ka, superintendent ka, o ginagamit ka sa iglesia. Time will come mga kapatid na parang inugupo tayo ng problema mga kapatid. But God is encouraging us mga kapatid. Amen. To draw on His love. Tandaan natin mga kapatid, we are His first love mga kapatid. Kaya, yung pag-ibig ng Diyos mga kapatid, nananatili sa atin yan mga kapatid. Kaya lang, ang Panginoon, hindi siya pwede makipag-compromise. Because the God whom we're serving is a holy God mga kapatid. So, kung tayo nagkakasala mga kapatid, nahihirapan ng Panginoon, isalba tayo mga kapatid. Amen. Although yung presensya niya mga kapatid, we have the word, nasa atin ang salita, di ba yung team natin ng prayer meeting? Di ba? Your word is the lamp and the light of my feet mga kapatid.
So yung salita mga kapatid, sabi nga ni Sister Claire mga kapatid, yung pinaka-lamb doon is yung word. Yun yung lamb natin mga kapatid. Ano yung light? Yung light mga kapatid is yung resulta ng word. Yung epekto ng word mga kapatid. The word will enlighten us mga kapatid. So, kapag, tawag dito, kapag yung salita ng Panginoon mga kapatid, hindi na gumagana sa atin mga kapatid, natural, wala na tayong lamb. Pag wala kang lamb, wala kang ilaw. Pag wala kang ilaw, wala kang gabay mga kapatid. So, ano mangyayari mga kapatid? Mapapariwara tayo mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid, marami nang lumapit sa Panginoon, binless ng Panginoon, ginamit ng Panginoon mga kapatid. Kaya nasan sila ngayon? Diba? Hindi garantiya mga kapatid na nandito tayo till Friday o Wednesday, nasa prayer meeting ka mga kapatid. Kailangan siguraduhin natin mga kapatid yung pag-ibig ng Panginoon palagi natin nararamdaman. Kasi when you don't feel the love mga kapatid, talaga mga kapatid, your life is meaningless mga kapatid. Kaya nabubuhay tayo mga kapatid dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Amen. Hindi tayo nabubuhay, hindi ako nabubuhay sa sariling kapamaraanan mga kapatid. Ngayong nakakilala tayo sa Panginoon, nabautismo tayo sa pangalan niya mga kapatid. We are, may responsibilidad tayo mga kapatid na gagawin para sa Panginoon mga kapatid. At ang pag-ibig ng Panginoon, tandaan natin, it is unconditional. Amen. Kahit nagkakasala tayo mga kapatid, lumapit ka sa Panginoon, patasawarin ka pa rin ng Panginoon mga kapatid. Amen. Huwag lang maging vision natin yung kasalanan mga kapatid. Ang delikado kasi dyan mga kapatid, maya, isang linggo mabait ka. Diba? Sumusunod ka sa buwan. Talagang santong-santo ka mga kapatid. Eh nung sumunod na araw nagkasala ka, eh dumating ang Panginoon. Palagay mo baligtas ka? Hindi. Kasi walang kasalanan makakapasok sa kaharian ng Panginoon. So, let us dwell on God's love. Manatili tayo sa pag-ibig ng Panginoon mga kapatid. Because only His love can save us mga kapatid. Amen? So, huwag nating alalahanin mga kapatid, kahit gano'ng kabigat pa yan, kahit masan mo pa yung mundo mga kapatid. When you come to God mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, pagagaanin niya lahat yan para sa atin. Sabi sa Matthew 11 mga kapatid. So, as an encouragement mga kapatid, problems will come. Mas madalala pa yan, darating yan mga kapatid sa buhay natin mga kapatid. Pero tandaan natin mga kapatid, yung Diyos na pinaglilingkuran natin mga kapatid, hindi nagbabago. When He says, I will not leave you, He will not leave us. When He says, I will not forsake you, He will not forsake us mga kapatid. So, we are serving an honest God mga kapatid. Hindi sinungaling yung Diyos natin mga kapatid. And the best part is mga kapatid, yung Diyos natin is Almighty. Makapangyarihan sa lahat mga kapatid. All powerful mga kapatid. Kaya mga kapatid, sikapin natin mga kapatid na palagi nating alalahanin ang kabutihan ng Panginoon mga kapatid sa lahat ng pagkakasama. So, praise
gising namin. Kay Panginoon na ulit ko na ito, Panginoon. Walang inyong pasasalamat, Panginoon. Dapat namin ibinabalik ko yung Panginoon sa bawat araw na pag-sinabit ko. Yung pagmamahal mo sa amin. Sa Panginoon. Sa buhay namin, Panginoon. Yung salita mo ng Panginoon, dapat alam namin. Nagiging pat sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, yung nagsusulit namin, Panginoon, na ikaw yung mag-guide sa aming buhay, Panginoon. Kung wala ng Panginoon, mawawala ko talaga. Natalamin mo, Panginoon, yung fire sa aming mga puso, Panginoon, na hindi ka namin nakalimutan, Panginoon. Kahit ang pagsubok, sabi na dito sa na minsan napag nakaramdam kami ng pagod. Pero nalaman namin sipin parati, Panginoon, na andyan ka lang sa Maraming salamat, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon, na nagsama-sama mo kami, Panginoon, na nilayo mo kami sana makapahamakan ng mga makarating sa ibahay sa bayan ng Panginoon. Binabalik ko po ang papuri ko. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. God bless. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless, God bless. Pastor. God bless her, Ana. Salamat po. God bless. Salamat po, Pastor. Salamat. God bless Sis Claire. God bless Sis Alker. God bless po. God bless po. God bless po sa lahat. Jackie. Ay, Sis Jackie. Uli. Thank you, Lord. Mayroon lang sa mundo. Yung pag-uwi na kami. Alas 2. Ewan ko lang kung Sino po? si Jaira. Mayroong leadership training. Si Hana din Driving. 6 o'clock pa lang. Nandiyan naman to ah. Oo nga po. Tama na yung pagka-blue. Madagdag sa Parang ano siya, pasta blue. pag iniisip nyo yung mag-drive, no? Okay na po. Okay na po siya. Hindi, pang since 8-16. Ang driving niyo po. Oo. May license ako yung since na-expire yung visa ko. Nagsimula siya ng last Thursday. Una na rin. So, ilan na? Mayroon pang ano na daw? May 5 pa. Ayun po ba yun? To-take ka ulit. 11 days. Asan yung sa lalaki? 11 times 2. 22 hours. Marami pa yung, mas marami pa yung try namin nun eh. Mas marami pa po yung try namin nung trainer ko eh. Papalalaman nila. Pahinga lang siguro. Kukunin po ng asawa ko. Isang araw Tapos lang kami mag-meet na lang sila ni ano. naghawaan ako. Nakita mo na, Daddy? Tapos lalaki ko ganyan din. Yung ginagamit ko nung Pero nandun sa sapatos sa Sis Jackie. Di ba ganyan yung kulay? Ano? Yung binabili ko po sa kanya. sapatos ng brother Yung
sapatos. Ganyan ang pagka-blue. Marikina, maganda ang Marikina. Maganda magulis. Marikina shoes. Kakaibang Pilipinas, mas maganda. O in-order ko sa Hindi, brother ko po yung nagpupunta sa amin. Parang may nakita nga ako ng Oo po, meron po yung sa pang barda kasi yun yung gamit na lagi ko sa school. Kukuhanan niya. Kasi sa shopping, marami din sa shopping pero Susana, kamusta na yung anak niyo? marami kasi madaling masira eh kung sa shopping. Hindi ka pa kita masasabi tayo ko pa. Okay. Muna. Okay. Nalagyan Continue prayer lang talaga na ang importante doon ng kaligtasan niya at huwag siyang balikan or anything. Salamat tayo sa Kaya parang higit ng Panginoon. Yeah. Glory po sa Kanya. Makamit kami ng Panginoon. Makilala niya ang Panginoon. Mhm. feeling of Ay, Hana. Medyo sa akin. Sakto kay Pastora nga, kasha ang medium eh. Kasha sa akin Alam mo lang maliit pa pag sumunod. Lang sa'yo, Sis Jackie. Kasha kay Pastora ang medium ah. Nagmamaganda nga po ako. Hindi sa akin po talaga. Malaki na sa lahat. Kay Pastora lang kayo nga pa. Medium, kasha ka. Oo. XL, kasha sa'yo, Sister Princess? Yung XL sa kanya. Ay, right. Para sure. Ang kasya naman Pastora nila. nga eh. Medium, pares kami ng sa... Ah, siya ni Pastora. Medium ka din? Sabay daw sa sa Madaya yung katawan ko. Oo, sabi ni Sis. Kasi hindi ko Hindi kasi ako naman gusto. 2XL na yan, Sister. Sabay Kaya. Sabay yung pag-ano. Kasha? Kasi ikaw yun. Blue na rin yung sapatos natin. kailangan sleeveless yung. Ganito ka lang Hindi, ganito. ang sleeveless niyo, Ganito. ganito lang. Ganito si- Ganito si- Ayan, ganyan. Okay lang sa'yo, sino kasi lang Pero kami kanina. Parang blue, no? Ay, Ganun parang din sa akin. Parang full blue. Blue purple. Blue purple. Pero maganda yan. Ah. Blue Kaya pa yan, ilang buwan pa. Maganda May pa dalawang ano buwan ba, pa. ano ba, may bra na nagpapap ka nun. Sa ganito, sa akin din sa ganito ka ano. Suot natin yung regalo. Yung parang papakita ko na gawin. Ay, oo. Hindi tama lang sa... Ay, yun hindi sa... Ganyan din sa akin. Hindi pa necessary naman siya. Kaya lang sa akin, meron naman. Ano lang yan, dagdagan lang siguro yung pang ano yan na maluwang. Bura pa ng yung... Hindi, yung mahaba ito. Ganyan din sa akin. Ay, kain na. Na, opo. Mauna na ako. Opo. Bibila ko ng malinis. Gusto ko nga pagawin si... Dapat masarap din yung lemon tea ni Sister Neva. Hindi mo niya Nakakalimutan yung hibiscus. Masarap siya. Ano yung tawag? Yan ang puso niya. Ready na po ako for Ah, O, diba? Sakto lang. maganda pa rin ang puti. Large siya. Maganda rin ako sa wala pag black. Hindi maganda yung puti. Paningin. Parang Tinanay ko na kanina. Mas wala kaya nga sabi sa'yo, dark blue yung ano natin, pwede natin i-black na. Sa Hindi mas maganda. or kaya ano. Pero kitang-kita naman pag white. Oo. Kitang-kita ka. Ayan. Pag black o, para terno doon sa sapat. Oo, ang gagawin mo sa akin. Ay, Ganyan. Ang shoes din natin white, no? Dapat blue na sa yung shoes natin. Pilipinas. Meron ako ganyan. Oo. Ako may Maganda blue na. pag ano. Ganda ng kulay. Maganda pala. Buti nga pa siya yung Kala ko sabi ko Sige, I see transparent. you guys Napapagano later. natin, bro. Ano yan, sis? Isa lang siya. yung light blue po. Oo, sarap sa kape. Opo, yung Dapat parang para kay ano. Sige, sige, agad.
Kasi hindi ko rin magkaroon pero yung hindi siya pang-isla. O, asa na si girl? Ay, bakit? Umali na. Ay, mali na si brother. Oo, umalis na. Ayan, okay na to. Oo. Diretso na ako mamaya. Ang ganda. Wala yung, ano pala, Lagi talaga siya. Ang ganda ko yung mga ano. Hindi sinabi na talaga black talaga car. Pastora, Ano yan? Buha ko isa. Wala yung tuman. Sabi niya. anong tawag dito? Ika-pika. Galitas. Walang mali. Parehat na. Parehas lang binupagpapos. Sabay niya, ano dapat? Wala na ito kaya na sabay na isip. Isa daw isa mo yan. Kasi Ay, gano'n. Ano na, ano ba, iabot mo na isa-isa kasi. Oh, di ba? Oh, diyan, magsawa na ka na. Parang Maganda sa white. Oo, maganda po sa white talaga. maganda sa white. White ang itim Malinis na din na. Oo. Pero pagka sa susunod black, para hindi na tayo bibili. Okay din naman. White. Matagal na hindi tayo nagsuot ng black. Yung partner ng Ken sa ano. Sa blue. Pwede sa black. Kahit sa gold. White. Ano to Sa eh? white. Kahit sa kulay. Kahit sa Oo. Hindi ba yung pwede ng spaghetti strap? Oo, Dapat yan. yung Yung katulad sa kanila, sinukat nila, hindi kita. May kamay. May kamay. Katulad ng ganito lang. Ang ganyan to. Ayan, sinukat nila, hindi kita yung ano. Maganda sana close neck din. Ganyan. Feeling mo. Kaya kung maganda. Ito naman gagamitin ko pero dapat nakapresent. Oo, maganda na Sa kanya yung ganda ng ano, ng combination. Ganda sa May kanina po. Oo, yun. O kaya ano, ang gagamitin ko yung ganyan. Ganyan nga eh. Hahanap ng puting ganyan. Tapos palgang puti. Sa team mo, may turtleneck mo. Kaya lang gastos na naman na ulit natin. Pero gamit naman natin. Pero maganda yung... Kaya lang Hindi ba pare- magamit naman natin yun? dapat pare-parehas tayo. Kasi malamig. Ay, December, oo. Malamig pa doon. Mag-turtleneck na nga tayo ah. Garo, ay turtleneck na. Mag-order na lang tayo ng turtleneck siguro. Sa team mo, meron mo doon. Marami naman yung mga Hindi lang yata yun eh. sa Lux, meron. Yung mga galing pastora, mura lang yung sa tayo. Hindi. Hindi nakita ko siya yung maganda yun. Mga ano lang. Ay, meron. Para Doon eh. Yung straight na, ano siya? Straight na. Saka makapal kasi hindi Di ba yan yung ano namin na all white dati? Ah. Yung all white dati na Oo, meron na po isang ganito din. Paganda yung sabi ng Ito pastor, muna, palitan na white, isa pa yung ganyan. Itong ano kahit na medyo malapit. Hindi ko nila kasi pag ganito yung ano. Maganda pa yung palda ng pastora na white. White, yung palda mo pala na white. Hindi yung Bipilhan mo na lang yung sabi mo ng ganyan. Pwede hindi. Ang maganda pa sa mga sa Kaso malalaman na kami sa white. yung malambot. Dapat pare-parehas tayo. Ganda yun. Dapat kung ganito. Ay. Hindi, okay naman yun siguro. Wait. Thank you, Sister Claire, for ano, For bringing malaking effort mo din to. Papalik-balik ka na. Na-stress pa ako dun sa ano kasi ano siya sa development pa rin siya. Kasi maayos naman siya. But Ano siya, wedding coordinator siya yung nag-ano nyo sa mga ano din. Gumagawa talaga siya, specialty nila yung ganyan na daw. Filipiniana, wedding coordinator siya. Okay lang yung basta matibay, hindi ka tuloy. Oo, di ba, pastor? Yun nga sinasabi ko eh. Matibay ang pastor. Ano yung inano mo. Nung nakita ko yung sa film mo sa Shopee. Oo, magbubukas ka. Ay, Konting difference siya, 599,
600, matter of 400, di ba sis? Pero sabi ni sis Jackie, ganun talaga sa isang pwestuhan na. May isang pupunta tayo sa Shopee. Sabi niya, hindi mo sigurado. Maliit. Papunta lang niya. Pero ano na rin siya dito kasi walang design ni 1,000. Yung pinakita ko si Sister Minda, Late na kami. magaganda din yun. Dapat pag